magkasala tayo, huwag tayong magtago. Huwag tayong gumaya kay Eva at Adan na magkasala sila sa halip na tumawag sa Diyos, Panginoon, tulungan mo kami, nagkasala kami. Ang ginawa nila, nagtago. Ganun din dapat sa atin, kung nagkasala tayo sa anumang aspeto ng ating buhay, LCE man yan, o anumang bagay na kasalanan, dapat magtanong, magpasisyon tayo. Nagkasala ako, nagkulang ako sa ganito. Ang ginagawa natin, nagtago tayo. Inililihim natin yung kasalanan na nagawa natin. So ganun pa man, bilisan ko lang to at makipag-cooperate kayo para mapadali tayo. Continuation to ng aking isi-share. Sabi dito, alam nyo ba na ang mundong ito ay halos lahat ng mga bagay dito sa mundo, pati ang ating buhay, halos wala itong kabuluhan. Maging may kabuluhan lang ang ating buhay kung ang ating buhay ay may ugnay kay Kristo. Amin ba kayo dyan? Ayan. Kasi ang mundong ito, maging sa buhay natin, ang hinaharap natin, mga problema, pagtanda, hanggang sa kamatayan ng ating physical na may kabulukan. Sa Communion 2008 yung kinukuha ko, kukuha ako sa Bible. Pag-read yung mga Bible nyo, ha? So, sabi dito, ang spiritual resurrection ay patungkol sa kanyang salita. Pakibuklat ang iyong Biblia sa John 5:24. Basahin nyo nga, John 5:24. Kailangan na ang tao, tayo mga Kristiyano, kailangan muna na makaranas tayo, maya ka na tumingin sa Rilora. Kailangan ang tao ay makaranas ng spiritual resurrection. Alam nyo ba mga kapatid, makinig kayo maigi? Huwag niyong asahan na makasama kayo sa cut-up o sa pag-agaw. Huwag niyong asahan ng inyong mga katawang yan magkaroon ng body change, magkaroon ng pagpapalit ng katawan. Hanggat na ang tao hindi sa dumaan ng spiritual resurrection. Mayroon tayong turo dyan about sa yung patungkol sa pananampalataya. Ano yung minan? Rapturing faith. Yun. Hanggat di nyo maranasan yung spiritual resurrection about sa rapturing faith, naku, malabo yan. Huwag na kayo umasam na kayo'y makasama sa put-up o sa rapture na kilala na alam natin, mga kapatid. O nakita nyo? Ngayon, anong sabi dyan sa 5:24? Nabasa nyo na? John 5:24? O anong sabi dyan? O yan. O nakita nyo? Nasundan nyo ba? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita, hanggang pakinig lang ba tayo? No. Hanggang pakinig lang ba? No. At sumampalataya, may pananampalataya, may pagsampalataya sa ating mga napapakinggan. Sabi dyan, at sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol. Yung sumusunod, nakikinig at sumampalataya doon sa nagsugo sa anak, ano daw sabi? Ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Itong mga buhay natin, pag hindi ito may ugnay sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, dadaan tayo ng kamatayan. Kamatayan talaga na talagang papunta sa impyerno talaga. Pero ano ang sabi ng Romans 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Alam niyo ba yung kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan? Itong ginagawa niyong pakikinig, kaloob ng Diyos yan, mga kapatid. Ngayon, tuloy tayo. Ang sabi dito, mga kapatid, okay, doon tayo sa spiritual resurrection. Ang sabi dito, sa panahon ni Adan, noong siya'y umahon mula sa lupa, ang pointing doon ay patungkol yun sa resurrection. Patungkol yun sa resurrection. Sa ating panahon, paano tayo mariresurrect habang buhay pa tayo? Naniniwala ba kayo na ang tao, kahit buhay pa tayo, magkaroon tayo ng resurrection? Spiritual resurrection na yan. Sa anong pamamaraan? Ang spiritual resurrection natin sa pamamagitan ng mensaheng, progresibong mensahe na ating napapakinggan. Alam niyo ba itong pinagagawa natin? Progresibong mensahe na makapag-rapture, makapag-resurrect sa atin yan, mga kapatid.
Tuloy. Pabasa. Okay. Point to our resurrection, 5:27-29. Diyan pa rin mga kapatid. 28 na lang. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nangasalibingan ay makarinig ng kanyang tinig. Lahat ng mga salibingan, pag sinabing nasalibingan, ano yan? Buhay? Patayan. Alam niyo ba, may sinabi pa si Apostol Pablo? Kung hindi ako nagkamali sa 1 Timothy or 2 Timothy, I think 1 Timothy siya mga kapatid. Ang sabi ng Apostol Pablo, ang taong nagpapakabuyo sa mga bagay ng sanlibutan ito, bagamat siya'y buhay, pero sa paningin ng Diyos, siya ay patay. Kaya nga sabi, be not conformed in this world. Huwag tayong magkiisa doon sa mga ginagawa ng sanlibutan. Kasi bakit? Pag nakipag-isa tayo sa mga ginagawa sa sanlibutan ito, bagamat buhay kayo, buhay nga kayo, pero spiritually, patay kayo sa Spiritual. harapan at sa paningin ng Diyos sa spiritual na bagay. Kasi kung tayo ay kaugnay sa tama at tunay na iglesia, kaugnay tayo sa katawan ni Kristo, syempre, gumagana ka. Bakit? Buhay ka eh. Kung nakaugnay ka doon sa tunay na buhay, si Kristo, walang iba. Dapat, yung nakaugpong, dapat buhay siya. Okay? Ngayon, so nasabi ko na kanina, spiritually, at first, after hearing the progressive word, John 6:63. Ano sabi sa 63? 6:63. John chapter 6 verse 63. Ano sabi diyan? Buksan niyo yung Bible. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Wow! Ano daw ang bumubuhay sa atin? Yung Espiritu. Kaninong Espiritu yun? Yung Espiritu ni Kristo na nasa atin. Okay? Yan ang bumubuhay ng ating mga Espiritu. Alam nyo ba? Pag wala tayong pidite, wala tayong devotional time sa Panginoon, patay ang ating Espiritu sa harapan ng Diyos. Maliban na lang ang ating Espiritu ay laging nakaugnay kay Kristo. Paano? Sa anong paraan na makaugnay tayo palagi sa Espiritu ni Kristo? Dapat lagi kang may devotional time. Ano yung devotional time? Pag-isip ba sa umaga, Panginoon, maraming salamat, buhay pa po, amen. Yun lang ba yun? Hindi. Kasama ang prayer, pero kasama ang pakipag-communicate. Paano ka makipag-communicate? Nagbabasa ka, nakipag-sharing ka. Kahit sa Facebook, may sharing doon. Amen. Kanina, nabasa ko lang yung mga sharing ni Megan eh. Oh, nakipag-sharing pa ko doon sa ibang trade. O yan, so yung mga Facebook nyo, dapat nagagamit yan. O, di ba? Yun, malapit ako matapos, huwag kayong mag-alala. So sabi pa dito, ang pinaka-promise dito mga kapatid sa kabuhan ay mauwi doon sa pangako ng Diyos sa resurrection na ating inaasahan. At alam nyo ba mga kapatid, bakit tayo nagpagal ng ganito? Nauwi ng ganitong oras, matatapos ng ganitong oras. Isipin nyo, muni-munihin nyo, Panginoon, bakit nagpagod ako ng ganito? Bakit kailangan kong mati ng Miyerkules at Biyernes at mayroong paglinggo? Bakit? Dahil walang iba na inaasam natin. Yung mapasama tayo sa caught up, maging bahagi tayo sa resurrection na darating. Patungo yan sa buhay na wala ng galay pinangako ng Panginoon. Nakita nyo? Hindi mawala ng kabuluhan itong ating mga ginagawa. Ang magtitiis o magpatuloy hanggang bukas sa isang maliligtas. Paano kung hindi tayo magpapatuloy? So nakita nyo na? Ngayon, babalik tayo doon sa sinasabi. Sabi dito, the death angel for Egypt will not pass over the household that does not have the spiritual lamb sacrifice of daily silver. Daily. Sinabi bang minsan? Daily daily silver report for each of their family members. John 6:54. Ano sabi dyan sa John 6:54? Pakibasa nga, ano sabi dyan? John 6:54. So sabi noon, hindi kayo maaring lagpasan ng anghel ng kamatayan kung walang makita na tanda. Ano yung tanda? Yung gawain sa loob ng ating tahanan. Bago kami pumunta dito, nagpapasa report muna kami. Amen. In-exercise namin yung nasa tracks kasi
Napakalabo na mangyari, dapat makita nyo rin ito. Napakalabo mangyari yan na ang report natin, bakit kulang-kulang yung baba sa report natin? Eh bakit? May Miyerkules sa Biyernes kasi eh. Excuse ba yun? Excuse ba yun mga kapatid? Hindi. May mga pamamaraan para makumpleto ang baba sa report pala natin. Bago kayo pupunta dito sa hukom, siyempre maghanda na kayo ng maaga. Magbasa report mo na kayo kasi malabo pang mangyari, malabo pa sa sabaw ng pusit yan na pag umuwi tayo galing sa hukom na ganitong oras, tsaka pa kayo magpabasa, magagawa ni pa kaya yan? Hindi na. Malabo na yan mga kapatid. So excuse ba yan? Hindi. May pamamaraan yan. So anong sabi niya? Nabasa niyo na? Diyan, ano? Nabasa niyo na? Sino nakbasa? Diyan sa 54. Nabasa na ba natin? Anong sabi niya? 54. Kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, Uyan. may buhay na walang hanggan. Uyan. At siya aking ibabangon sa huling araw. Patungkol ito sa resurrection na inaasahan natin kung bakit nagpagal tayo ng ganito. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya ay aking ibabangon sa huling araw. O yan, communion na ito. Dito pa matapos. Communion na ito mga kapatid. Tandaan nyo, communion ang ating pinag-aralan mga kapatid. Nagmula tayo sa resurrection, papunta ng communion. Okay, 1 Corinthians 11. Dali, dito ako matapos. 1 Corinthians 11, verse 24. Ito, sundan nyo. Verse 24. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Ano ang sabi? Ang sabi ng Panginoon Kristo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Inuutos ba na gawin natin ang pagputol-putol ng tinapay ng buhay? Yung unleavened bread? Inuutos hindi. Utos yan. Kaya mayroon tayong ginagawa gabi-gabi sa ating tahanan. Hindi gabi-gabi, TV. Yung iba yan, galing ako dito. Halimbawa, umuwi na kami ng simbahan pag linggo ng gabi. Yung iba, nadaanan ko pa, nakahilata, nakaharap sa TV. Pero pag nagpasa, ay, nakita nyo na, daya ng jablo yan. Daya yan, maniwala kayo, huwag kayong masaktan kasi totoo yan. Huwag kayong magtago sa mga bagay na yan. Dapat magpasisyon kayo, magtanong kayo sa amin. Kuya Pado, ano bang gagawin ko? Ang tamad ko nang magbasa, pero sa TV, tumatagal ako ng halos kalahating araw. 6 na oras nakaharap ako sa TV, pero hindi ako inaantok. Excited ako na aabangan yung mga sunod na mangyayari. Pero hindi kayo excited kung ano yung mga pahayag na dapat makapagligtas sa inyo. Nakita nyo? Dapat excited. Mag-iba natin ang kaisipan. Dapat baguhin na natin ang ating mga ugali. Excited dapat tayo kung ano yung mga pahayag na nais na ipahayag ninyo sa ating mga buhay. Nakita nyo? Ha? Hindi ako nagalit ha. Malakas lang ako magsalita talaga. Kaya yung mga anak ko, sabi ko, i-train ko kayo na malakas dapat ang inyong boses. Ngayon, sabi sa 24, 25, at gayon din naman, hinawakan ang saro, pagkatapos na makapaghapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa ating dugo. Ito ha, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa atin. Gagawin natin ito sa darating na April ba? April. Gagawin natin, malapit na after isang buwan na lang. Pagdating ng April, gagawin natin ito na mag-take tayo ng communion dito mga kapatid. Mayroong alak, hindi yan alak na paluway ha. Yung red wine, saka may tinapay, unlimited yan. Anong sabi dito? Hindi ko pa alam. Sa 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, ano daw? At inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Yung sharing para natin sa gabi-gabi ng ating tahanan, ginagawa natin yan hanggang sa kanyang pagdating, mga kapatid. Nakita niyo? Sige nga. Sabi dito, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay o uminom ng saro sa Panginoon na di nararapat, makinig kayo ha, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Mayroon din palang hindi karapat-dapat. Okay? Pero ang sabi nila, ay hindi ko karapat-dapat, ayaw kong mag-take. Mas maigi na mag-take ka, kahit pa paano. Kung nakita nyo, shortcut lang yan. Ngayon, sabi nito, sa 20, datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ano daw? Bakit?
Sa 29, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Sa anong paraan tayo hinatulan? Hinahatulan tayo ayon sa ating mga gawa, ayon sa ating pag-take. Bakit? Nagtitake lang ba tayo na parang nagmerinda lang tayo ng soft drinks, umiinom ng alak, kumakain ng tinapay habang pinipingas-pingas sa tinapay, tipo ng katawan ni Kristo? Alam niyo, habang umiinom tayo, namnamin natin na habang umiinom tayo, mayroong pahayag tayo dyan. Huwag tayong gumaya-kain na basta naghandog siya ng mga mais, magagandang prutas, tapos na, gumaya tayo ni Abel. Alam niyo ba yung ginagawa ni Abel? Isinapuso ni Abel yun, hindi lang sa basta patay ng tupak agad, sinaksak, nilagay doon sa dambana, tapos na. No. May pahayag yung ginagawa ni Abel. Amen. Gumaya tayo ni Abel, wag magiging Cain. O, nakita nyo? O, nagdugtong pa nga ako kanina eh. Sabi ko dun sa sharing sa Facebook, maraming Cain sa ating panahon ngayon. Yung ayaw sumunod, magpasakop sa mensahe, mga Cain yan. Sabi ko pa kanina, doon sa Facebook. Ngayon, sabi nito, sapagkat kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon, kinikilala natin ang katawan ng Panginoon. Inaalaala natin ang kamatayan ng Panginoon Kristo. At ang sabi pa, dahil dito, tinan nyo, pag hindi nyo kinikilala ang katawan ni Kristo, hindi nyo kinikilala ang salita ng Panginoon, hindi nyo kinikilala ang mensahe ng ating panahon, ano mangyari? Sabi, dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina. Anong dahilan? At mga masasakitin. Ano ang dahilan? Bakit maraming masasakitin? Maraming mga nagkakasakit. Bakit? Yung angel of death, pumapasok yun. Mga kapatid, tingnan nyo ha, kung wala kayong gawain sa inyong tahanan. Ngayon, ang sabi dyan, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Ano yung nangatutulog? Alukwan. Ang dami natutulog yata. Anong version na ito? Chapter 11 ng 1 Corinthians chapter 11, verse 24 hanggang 30.